Magandang gabi sa inyo mga sir. Meron na naman tayo natapos na project. Raider 150 Fi full clean rewiring. Loaded pa na accessories mga sir, pero nagawa natin na ganito kalinis yung kanyang headlight. Parang stock pa rin mga sir. May mga nadagdag lang na ibang parts pero nasa ayos. Hindi siya makalat tignan. Wala ring mga balagbag dito mga sir. Ang mga nakakabit sa kanya, meron siyang Atom na old version. Tapos meron tong loud horn, meron ding stock horn. Ito yung pindutan niya mga sir, back to stock. Ito mga sir, dati na tong nakakabit. May butas kasi, kaya binalik na lang natin. Pagka ako nag-wiring yan mga sir, hindi ko dyan nilalagay kasi pangit tignan. Pero yan mga sir, okay na okay pa rin, napakaluwag. Yung iba kasing nag-wiring nito, pagka loaded na, halos hindi na maisara yung headlight sa sobrang dami ng wire. Ito nga pala mga sir, kinonvert din natin to sa Daytona switch. Ayan, original na Daytona mga sir. Sa pagko-convert nga pala nito mga sir, may kasalanan ng Raider FI. Pagka hindi marunong yung nagko-convert, pwedeng mapundi yung kanyang headlight. Kasi dito mga sir, sa mga hindi nakakaalam, ang supply ng headlight ng Raider FI ay 18 volts mga sir. Kailangan mo maglagay ng dalawang relay sa kanya para mapagana yung high and low. Tsaka pag nagkamali ka ng pasok ng kuryente, yun nga pwedeng mapundi. Ito yung pagkakagawa natin mga sir. Isang linya lang. Ayan. Walang kakalat-kalat. Tapos mga sir, ang ginagamit nating wire dito, original na Japan wire. Copper talaga mga sir. Tapos lahat ng dugtungan yan, hinihinang natin isa-isa. Tapos nilalagyan natin ng shrinkable tube. Binabalot pa natin ng tape para safe na safe. Ito yung kanyang balas. Tapos ito yung kanyang relay mga sir. Ang ginagamit natin na relay dito ay original Denso, made in Japan din. Tapos dito naman sa bandang battery, wala ka rin makikita mga relay mga sir. Napakalinis. Bali naka-fuse yan. May fuse ang loud horn, may fuse ang MDL. Tsaka ang tamang paglagay ng fuse mga sir, mas malapit sa loads. Mas malapit sa battery mga sir. Para maagapan niya kung may mangyari man dito sa ginawa natin, puputok agad to. Yun ang silbi ng fuse mga sir. Tapos syempre, may sariling ground yan. Bali ito mga sir, dalawang linya to, dalawang wire to. Yung isang ground tumakbo sa busina, yung isang ground tumakbo rin sa MDL. Yung iba kasi nagkakabit mga sir kung saan lang kumukuha ng ground. Kaya ang resulta, mahina yung kanyang loads. Mahina yung negative. Ito mga sir, rekta tayo dun sa battery kaya malakas. Bali yan mga sir, testingin naman natin yung kanyang dual horn. Ayan yung loud horn. Ito yung stock horn. Okay mga sir, ayos na ayos. Malinis at malakas ang daloy ng kuryente, hindi nag-aagawan. Okay, buuin na natin to. Let's go. A few moments later. At ito mga sir, kakatapos lang natin buuin yung mga kaha. Bali, ito testingin na natin yung mga functions na ginawa natin sa wirings niya. Bali, ito nga pala mga sir, kinonvert na natin ng Daytona switch na original. Kaliwat kanan yan, tapos nagpakabit na siya ng Daytona na quick throttle. Okay. Tapos nandito na yung ano niya mga sir, park light. Pag ginit na, tsaka dulo, park light pa rin yan, hindi namamatay yung park light. Tapos yung dulo niyan mga sir, ano yan, headlight. So hindi siya gagana pag hindi umaandar yung makina. Ayan. Pag dinulo, headlight. Ayun. Hindi natin napundi yung headlight ni sir kasi nga tama yung proseso ng pagwawiring. So ayan, pag dinulo, headlight. Tapos nandito na yung kanyang high beam. Ayan mga sir. Tapos umiilaw din yung kanyang high indicator. Tapos mga sir, nandito na rin yung kanyang MDL.
Bali, yung MDL niya pinadaan natin sa relay para hindi pwersado yung mga contact point ng switch at tumagal yung buhay. Ayan yung ano niya, yung on ng MDL. Tapos ito naman yung ano niya, high and low. Bali yung low white, tapos yung high sabay. Tapos ang gusto ni sir, ang request niya, yung passing ay dilaw. Ayan. Kahit nakapatayan mga sir, may passing. Ayan, dilaw. Tsaka pansinin nyo mga sir, pag bukas yung MDL, hindi kumukurap yung ilaw. Ibig sabihin lang niyan mga sir, napaka-solid ng wiring. Hindi sila nagagawa ng kuryente. Nga pala mga sir, itong Daytona switch, in-upgrade pa natin lalo. Bali, kinabitan natin to ng switchless hazard mga sir. Switchless kasi wala nang pipindutin para mag-hazard. Tanging signal light lang. Pag kinaliwa, tapos kinanan, matik hazard mga sir. Ayan o. Nag-hazard siya. Pati sa likod. Ayan. Patayin lang sa gitna pag gusto mag-signal light. Kunyari kaliwa, ayan, makakapag-signal, patay, tas kanan. Ayan, makakapag-signal. Pero pag kinaliwa, tas kinanan, hazard. Okay na to mga sir. Solid na solid ang pagkakagawa. Kahit iniwan sa atin ni customer mga sir, pinagkatiwala sa atin yung unit, hindi natin manadali ang paggawa. Bali, inabutin tayo dito mga sir, 8 hours halos. Ayan o. Napakalinis. Actually mga sir, iniiwanan talaga tayo ng motor dito. Dahil yung iba, may mga trabaho din, pero gusto nila magpagawa sa atin. Ayan, iniwanan din. Tapos ito pa mga sir. Sa ngayon mga sir, fully book pa tayo, kaya hindi pa tayo ganong nagpo-post. Dahil baka nga matambakan tayo ng trabaho. Kasi one man power lang tayo mga sir. Ayun, maraming salamat po sa tiwala at salamat din sa panonood. God bless and ride safe always.